serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, nakipagkita si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Filipino community sa San Francisco, California sa Estados Unidos sa isang pagtitipon sa South San Francisco Conference Center o SSFCC nitong Miyerkules, Nobyembre 14. Ayon sa Philippine Consulate General sa San Francisco, isa sa mga bumubuo sa Filipino community sa naturang lugar ang mga organisasyon na kinabibilangan ng mga immigrant at Filipino Americans. Mayroong mga professional organizations, hometown associations, faith-based organizations, social-cultural organizations, social-civic organizations at school-based organizations na sakop ng Filipino community sa San Francisco. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa nasabing kaganapan sa San Francisco, California. Maraming salamat. Thank you once again for the very warm welcome that you have given to me and my official family, the entire Philippine delegation to San Francisco. I am here upon the invitation of the President Joe Biden to participate in the 2023 APEC Economic Leaders Meeting. But before I meet the leader of the world's largest and most important economic region, I thought that I should first meet with our kababayans here in the Bay Area. At balita ko, meron pa raw dumating na ating mga kababayan na nanggaling mula pa Nevada, as far from Alaska, Northern Nevada. Malayong, yung meron pa daw na nandito galing sa Alaska. Aba, sa Washington State. Puro iba sa lahat yung buong West Coast, representative na dito. Oregon, meron pa rin tayong mga kasamahan galing sa Oregon. Kumusta po kayo? At para sana naman naging maayos ang inyong pagbiyahe rito. At maraming salamat at nakahanap kayo ng oras upang para makapiling namin kayong lahat. I am very grateful for I will thank you for the overwhelming vote of confidence that you gave me and Vice President Inday Sara Duterte in the last election.
You delivered the Marcos Duterte tandem while setting the highest voter turnout in absolute numbers in the entire Americas region. Sa inyong nag-uumapaw na pagtitiwala at pagmamahal, maraming salamat po. Ngayon, dahil hindi kami makapunta rito, dahil nung panahon na yun, COVID pa, hindi pa masyado makapagbiyahe, hindi kami nakaapak dito sa San Francisco nung panahon ng kampanya. So, allow us to relive the election experience through this small event this evening. I am both honored and humbled to follow the footsteps of my late father, President Ferdinand Edralin Marcos, who first visited San Francisco in 1966, first year of his presidential administration. My father considered San Francisco as an important city, not only because it is home to a very significant Filipino population, but also because this city has always been the historical, cultural, and economic link of the Philippines to the continental United States. It is for this reason that in 1974, during my father's time, the Philippine government purchased a set of buildings off Union Square in downtown area, now known as the Philippine Center in San Francisco. Our permanent presence in San Francisco shows our commitment to the Philippines' long-standing ties with the Bay Area, the Silicon Valley, and California as a whole, and the surrounding states. There are now more than 4 million Filipinos and Filipino Americans in the U.S., of which 1.3 reside in the jurisdiction of the Consul General of San Francisco. Out of that figure, around 700,000 of our kababayans live and work here in the Bay Area. 436 years na since the first recorded arrival and presence of Filipinos, the so-called Luzones Indios or Luzon natives. Marami doon, Ilocano pa. At nasa ugali talaga namin na hinahanap kahit saan pupunta nagtrabaho. Pero nasa simula, sa Hawaii, marami sa amin ang nailipat dito para magtrabaho. Mula noon, sunod-sunod na lahat na ng Pilipino. Palagay ko, lahat ng probinsya ng buong Pilipinas ay represented dito sa Amerika. The Filipinos that is why Filipinos and Filipino Americans can be found in various sectors of American economy, society, and media, as well as politics and government. Filipino Americans have emerged successful in elections across many Bay Area cities, including South San Francisco, the host city for our gathering this evening, led by the PhilAm Mayor Flor Nicolas, who is with us tonight. We also have elected officials, Filipino-American elected officials in Alaska, in Washington State. Of course, we take pride in the accomplishments of Filipino-Americans in statewide elected positions, including Utah Attorney General Sean Reyes and the Bay Area's very own California Attorney General Rob Bonta. Dahan-dahan talaga nararamdaman natin ang Filipino community sa lahat, in all walks of life. It has always been, you can always find, ang biro, lahat ng makausap ko ng mga leader, mga pangulo, mga prime minister, lagi nilang sinasabi, kahit saan kami pumunta, meron kaming nakikitang Pilipino. Yun ang hinahanap namin dahil silang magaling magtrabaho, dahil silang masisipag, sila ang maaasahan. Sila ang mga hari at reyna ng overtime. Kaya naman ang napakaganda po ng reputasyon dahil sa inyo.
Dahil sa inyo, napakaganda ng reputasyon ng Pilipinas, ng Pilipino, na tayong lahat ay basta't nasasabi, magdadala, naghahanap sila ng at every level, kahit na ano, unskilled labor, skilled labor, professional, lahat, at every level, hinahanap nila Pilipino. Dahil nga, may kilalang-kilala na tayo na ang mga Pilipino ay maaasahan at matulungin kahit na hindi kasama sa trabaho, nagtutulungan at napakasipag at hindi mapagkatiwalaan. And that's one of the most important things that people say. Ngayon, ang nangyari pa, during COVID-19, Americans experienced firsthand the Filipino way of caring and acting on the needs of others. 1 in every 5 nurses here in the West Coast are trained in the Philippines. Our Filipino nurses, our doctors, our first responders, essential workers have all demonstrated the timeless Filipino virtues of malasakit, pakikipagkapwa, at ang bayanihan. We are all grateful for your selfless service to humanity, and we look up to you as role models for future generations of Filipinos and Filipino Americans. Dahil sa inyo, napakasarap at napakadali at napakatotoo na maisigaw, proud to be a Pinoy. We recognize the hard work of overseas Filipinos in the U.S. In 2022, the health workers in Philippines injected $4.89 billion to the Philippine economy in cash remittances, making the United States the Philippines' biggest single source of remittances. Talagang naramdam namin sa Pilipinas, kahit hindi tayo nagsasama na madalas, ramdam namin ang inyong pagmamahal. Hindi lamang sa inyong mga pamilya, kung hindi sa inyong bansa at sa inyong mga kababayan. So we take pride in the achievements of young Filipino Americans, including the Bay Area, Serena Bolden, who exemplified Pinay pride. She made history in the 2023 FIFA Women's World Cup as the Philippines' ever goal scorer in a soccer World Cup. We also commend the rising number of Filipino Americans in the Bay Area and Silicon Valley, now active as partners in Philippine development and nation building, sharing their expertise, their experience, their resources with up-and-coming Filipino startups and innovators. I know that you all came to the United States for many different reasons, mostly economic. You sought greener pastures and better life for yourselves and for your families. But this did not stop you from giving back to your homeland, to the Philippines. Last July, I met around 300 of you who took part in the 2023 very important Pinoy or VIP tour, where the Philippine Consulate of San Francisco served as the lead coordinator. I believe that many of the VIP tour participants are also with us here tonight. So maybe could you make yourselves known? Kayo yung nakapagbisita dun sa amin. Listening to your stories during that call that we had in the Heroes Hall of Malacanang, I cannot help but feel proud of your achievements. Be grateful for all that you do that create a positive image of the Philippines and of the Filipino people in America. Mula noon hanggang ngayon, pinatutunayan ninyo na kayo ang mga bagong bayani ng ating salinlahi. Kaya naman, sa bagong Pilipinas na ating itinataguyod, nais ng inyong pamahalaan na suklian ang inyong pagsusumikap upang bigyan ng mas magandang bukas ang ating mga anak. Since its inception in 1989, the Philippines has been an active participant in the Asia-Pacific Economic Cooperation, or APEC, because we believe that the more integrated and inclusive Asia-Pacific region will bring about economic prosperity for our people. The Philippines has hosted APEC twice, once in 1996
and again in 2015, to show our country's commitment to free and fair trade in our region. I am happy to say that this year's APEC Leaders Meeting is being held now in San Francisco, the global center of high technology and innovation. We would like to attract more investments and increase foreign direct investments in the Philippines. Investments from the United States have seen an upward trend of $6.2 billion in 2022, or a 15.7% increase from 2021. In addition, California is an important trade and investment partner of the Philippines. Our country is also important to the state, as it has been the most popular destination for greenfield investment from our country. On the sidelines of the APEC meetings, my delegation will conduct business meetings in San Francisco to seek mutually beneficial exchanges and partnerships. Our presence in the Bay Area this week also supports the development of Philippine innovation ecosystem in line with the National Innovation Agenda Framework. Alam niyo po, dito sa pagbabago ng ating ekonomiya, marami tayong hinaharap na panibagong suliranin. At kami naman, tayo naman ay umaasa na ang teknolohiya ang magdadala ng mga solusyon dyan. Kaya naman, tinitignan po natin kung ano ang mga bagong dinidevelop dito sa Amerika at sa ibang lugar para tayo ay matulungan at para natin maibago at pagandahin, make more efficient, make life easier for those who are dealing in the digital world, and to increase connectivity para lahat ng ating mga kababayan, kahit na nasa malayo, nasa bundok sila na malayo, ay meron silang internet. Yan po ang ating ginagawa at marami po namang tumutulong sa atin. Ngayon, pag ating nabuo na at masasabi natin na ang karamihan ng Pilipino ay may internet na, aayusin po natin ang digitalization ng gobyerno upang ganun nga maging mas madali ang ating mga ginagawa with the government, with the private sector, and with the ordinary citizen. Energy security, especially clean energy, is also a priority of this administration. And as such, we will have business meetings by the Philippine delegation in this regard. By the end of the 4-day visit to San Francisco, we hope to have witnessed the signing of agreements with various American businesses in the fields of digital infrastructure and connectivity, renewable energy, electronics manufacturing, health, and tourism, among others. As we begin our mission here in San Francisco, I once again ask our Filipino community in the Bay Area and the Pacific Northwest for your full support as your government works to build a resilient, sustainable, and inclusive future for our people back home. Let us remain united and firm towards our common goal so that together we will be able to leave behind a new Philippines that our children and our grandchildren deserve. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagbating. Mabuhay ang mga Pilipino dito sa Amerika. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Samantala, inaasahang malalagdaan ng Pilipinas ang iba't ibang kasunduan sa 6 na araw na working visit ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Estados Unidos. Ito ay kaugnay ng pakikibahagi ng Pangulo sa ika-30 APEC Summit sa San Francisco, California. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Kaliwat ka ng kasunduan ang inaasahang malalagdaan ng Pilipinas sa 6 na araw na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Estados Unidos para sa pakikibahagi nito sa ika-30 APEC Summit sa San Francisco, California. Sa departure speech ng Pangulo, sinabi nito na sasaksihan niya ang paglagda ng ilang kasunduan, mapa-government to government man o public-private partnership at business agreement na ilang buwan nang sumasailalim sa negosasyon. Sakop ng mga malalagdaang kasunduan na ito ang linya ng nuclear energy, artificial
artificial intelligence para sa weather forecasting, health sciences, partikular ang cancer research at prevention, kabilang rin ang kasunduan para sa satellite connectivity at iba pa. Sa APEC CEO Summit, naimbitahan rin ng Pangulo na magsilbing keynote speaker kung saan ibabahagi ni Pangulong Marcos ang karanasan ng Pilipinas sa pagsisiguro ng inclusivity habang tinatahak ang green economy. Binanggit rin ng Pangulo na katakdang pagbisita sa Los Angeles, California at Honolulu, Hawaii. Bahagi ng mga aktibidad ng Pangulo ang pagharap sa Filipino community sa 3 syudad na kanyang pupuntahan. We will be engaging with the leaders of economies of the Asia-Pacific region to agree on how we can achieve food and energy security, economic inclusion of our micro, small and medium enterprises, women, indigenous people, and other segments of our economy whose potential remains to be unlocked through digitalization and innovation and sustainable development and addressing the climate change crisis. I will meet with business leaders and conduct roundtable discussions on the APEC sidelines to once again invite investments to seek business opportunities, promote our exports, and discuss our economic agenda. Mula sa Malacanang, ito si Racal Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hinikayat ng Department of Finance o DOF ang sambayanan na makiisa at subaybayan ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang biyahe sa Amerika. Ayon sa DOF, kaisa ito ng mga Pilipino na sumusuporta sa Pangulo sa kanyang pagdalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit 2023 sa San Francisco, California at sa working visit nito sa Los Angeles at Hawaii. Kasabay ng APEC Leaders Summit, muling haharap ang economic team ng Pilipinas sa Foreign Business Group sa San Francisco upang talakayin ang Philippine Economic Development. Ito ay pangungunahan ni Finance Secretary Benjamin Diokno upang ibahagi sa international stage ang growth prospect ng bansa, economic outlook at investment opportunities. Ang economic briefing sa Amerika ay pagkakataon na makapulong ni Pangulong Marcos at kanyang economic managers ang mga top US companies, business leaders, bankers at investors. Ang economic briefing ay naka-live stream sa official Facebook pages ng DOF, Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Budget and Management, National Economic and Development Authority at Philippine Consulate General in San Francisco. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, bumubuo ang Department of Education o DepEd ng isang focal team na tututok sa pakikipag-ugnayan sa Ministry of Basic and Higher Education ng Bangsamoro Government. Ito ay kaugnay ng paghahanap ng mga paraan kung paano makakatulong sa pagpapaunlad sa kalidad ng edukasyon ng mga batang Bangsamoro. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Bumubuo na ang Department of Education o DepEd ng isang focal team na siyang tututok sa pakikipag-ugnayan at paghahanap ng mga paraan kung paano makatutulong sa Ministry of Basic and Higher Education ng Bangsamoro Government. Ito ang naging paksa sa pakikipagpulong ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte, gayon din ni Presidential Advisor on Muslim Affairs Secretary Almarim Tila kahapon. Doon kanilang tinalakay ang mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan at kaunlaran, gayon din ang pagpapaunlad sa kalidad ng edukasyon ng mga batang Bangsamoro. Ayon kay VP Sara, mahalagang mas mapagbuti pa ang kalidad ng edukasyon sa buong bansa. Kabilang narito ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Kaisaan niya ng BARMM ang DepEd na matulungan ang mga batang Bangsamoro na maging isang mabuting mamamayan ng Pilipinas. Nagpapasalamat naman si VP Sara kay Secretary Tila at sa Bangsamoro Government sa pagsusulong ng kanilang adhikain na maging matatag upang may taguyod ang isang bansang makabata at batang makabansa. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang mas mataas na antas ng produksyon
sa sektor ng livestock at fisheries sa ikatlong quarter ng 2023. Sa datos ng PSA, umabot sa 558.15,000 metriko tonelada ang kabuang volume ng livestock production mula Hulyo hanggang Setyembre. Mas mataas ng 2.3% kumpara sa 545.73,000 metriko tonelada noong nakaraang taon. Kabilang sa nakaambag sa mas mataas na produksyon sa sektor ang hog production na tumaas ng 3.3% habang nagtala ng 2.7% na paglago ang poultry production kumpara noong nakaraang taon. Sa fisheries sector, umabot sa 1,017.50,000 metriko tonelada ang naiulat sa ikatlong quarter ng 2023. Katumbas ito ng 2.1% na paglago kumpara sa naging output sa sektor sa kaparehong quarter ng 2022. Samantala, bahagyang bumaba ng 3.1% ang volume ng crops production nitong ikatlong quarter dahil sa epekto sa pananim ng mga nagdaang bagyo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ika-37 Coordinated Border Patrol o CORPAT ng Pilipinas at Indonesia o PhilIndo matagumpay na nagtapos. Ang CORPAT ay sabayang pagpapatrolya sa karagatan ng Philippine at Indonesian Navy upang mapahusay ang interoperability ng dalawang puwersa kontra sa piracy, illegal crossing at iba pang transnational criminal activities. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Matagumpay na nagtapos ang ika-37 Coordinated Border Patrol o CORPAT ng Pilipinas at Indonesia kahapon. Ang closing ceremony sa Naval Forces Eastern Mindanao Headquarters sa Panacan, Davao City ay pinangunahan ni Naval Forces Eastern Mindanao Commander Commodore Carlos V. Sabare na kumatawan kay Eastern Mindanao Command Commander Lieutenant General Greg T. Almerol, habang si First Admiral TNI Tegu Prasetya, ang Commander ng Maritime Security Task Force 2nd Fleet Command Indonesian Navy, ang nanguna sa delegasyon ng Indonesia. Ang CORPAT ay sabayang pagpapatrolya sa karagatan ng Philippine at Indonesian Navy na may 4 na yugto kada taon sa layong mapahusay ang interoperability ng dalawang puwersa kontra sa piracy, illegal crossing at iba pang transnational activities. Ang huling yugto sa taong ito na isinagawa mula Nobyembre 10 hanggang 14 ay nilawakan ng BRT Artemio Ricarte o PS-37 ng Philippine Navy at KRI Tongkol 813 ng Indonesian Navy. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Plano ng kampo ni dating Senadora Laila de Lima na buweltahan ang mga taong nag-akusa at nagdawit dito sa iligal na droga. Sinabi ni Attorney Dino De Leon na pinag-usapan na ng kanyang team ang hakbang para saan niya ay kanilang political prosecutors o persecutors. Iginiit ni De Leon na hindi maaring walang managot lalo na sa mga dumungis sa sistema ng hustisya ng bansa. Samantala, nagtungo ang dating senadora sa Minor Basilica sa Our Lady of the Rosary sa Manawag, Pangasinan matapos makalabas sa Camp Crame at inamin na wala pang tulog dahil sa matinding pagod. Ayon kay De Lima, ang mahalaga sa ngayon ay kasama na niya ang kanyang mga kaibigan at makakasama ang kanyang pamilya sa mga susunod na araw at makakabalik na sa kanyang normal na buhay. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Umaasa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na maaring bumaba ang bilang ng mga lumalabag sa mga panuntunan kaugnay sa EDSA Busway. Ayon kay MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebriha, 1,900 at 177 motorista ang nahuli sa iba't ibang lugar nitong Martes, Nobyembre 14. Noong Lunes, umabot sa 400 at siyam ang nahuli sa kabila ng unang araw ng pagtaas ng mga parusa at multa. Ilan sa mga dahilan ng mga nahuli ay hindi alam ang implementasyon ng pagtaas ng parusa bagamat alam na hindi sila pinapayagan sa EDSA Busway. Anya kadalasan ay mayroong adjustment period na 2 hanggang 3 araw sa pagpapayagan
pagpapatupad ng bagong polisiya na kapwa para sa mga enforcer at motorista. Ayon kay Nebriha, ang mga tumatakas na mga nahuling motorista ay kadalasang nahuhuli pa rin sa ibang pagkakataon at nahaharap sa mas mabigat na parusa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo ngayon sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, ilang lokal na produkto ng Pangasinan bumida sa Kabuhayan 2023 National Livelihood Trade Fair sa House of Representatives. Ang detalye ng balitang ito mula kay Verna Beltran. Bimida so sari-sariling produkto na luyag Pangasinan sa nagagawan Kabuhayan 2023 National Livelihood Trade Fair jad labi na House of Representatives na gimapon na November 13 yan nasumpal hanggang 23. Sabit lang aktibidad at ginawa na Congressional Spouses Foundation Incorporated na akilaan niya anemplo na booth malalapod ng Durman-Pasan at Pilipinas. Bida jad booth na Pangasinan ng hinaranan na Love Manay-Gina products iray pinilin produkto at 4 distrito na luyag yasi nga bunuan bangus, patis, bagoong, gourmet bangus, mushroom chicharon bites, caramelized peanuts, handmade bayongs, ratan droplets, tan imahe na Our Lady of Manawag tan Arumnira. Sa abitlan produkto at pinili mismo ni 4th District Representative Christopher De Venecia, dating Congresswoman Manay-Gina De Venecia, tan former DTI Undersecretary Carissa Evangelista, unang kongresista sa inapanlako ang Lab Manay-Gina products at usaran tapin natulungan iray kabiyangan na medium-size small tan micro enterprises tan community cooperatives at 4 distrito. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Pagdiriwang ng Reading Month ngayong buwan, ipinag-utos ni Mountain Province Schools Division Superintendent Benilda Daitaka sa mga pinuno ng paaralan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balio. Nang iparuwar iti direktiba ni Mountain Province Schools Division Superintendent Benilda Daitaka kadagiti mangidadaulo ti eskwelahan dito'y probinsya maipanggap ti selebrasyon ti Reading Month itaabulan ti Nobyembre. Ti tema ti selebrasyon ket pagbasa, pag-asa sa matatag na kinabukasan. Panggap ti selebrasyon ang maitandodo ti panagayat dagiti ubing iti panagbasa ken parang pasayat iti literacy dagiti estudyante. Dinakamat ni Daitaka dagiti eskwelahan ket mabalindagi sayangkat iti sumaganad nga aktibidad. Share a book drive wenno panagdonar kadagiti libro iti eskwelahan, book buddy wenno panagbasa ti estudyante iti libro para iti pada na ngagad-adal, panangi set up iti reading pantry, book talk, classroom level readathon ken poster making. Into November 28 amin nga estudyante, teacher ken opisyal ti eskwelahan ket rumbeng makipasat iti nationwide synchronized reading iti eksakto alas 9 ti agsapa. Manamnama nga danto ti angayan ti Schools Division Office ti Mountain Province a reading festival amang ipakita iti performances dagiti eskwelahan iti district level. Narpos na Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk.
12 local exhibitors ng Kalinga, kabilang ang mambabatok o magtatato kasama sa Impakabsat Regional Trade Fair. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Sa kapulo kadua nga local exhibitors ti Kalinga, iti karaman iti 31st Impakabsat Regional Trade Fair, Best from the Cordilleras itatang atawan. Namon dito iti previous interview kani Kevin Rakrakin iti diti ay Kalinga kabayatan iti interview. Kadwang kunana kanang iti exhibitors pakairamanan dagiti mambabatok kat adda iti sektor iti fashion and wearables. Inayon ni Rakrakin nga maaramid iti Impakabsat Regional Trade Fair manipod November 16 aging ganat 26 iti agdamang atawan sa J Festival Mall, Alabang. Manipod DZRK Tabuk Renzi Roaquin ay kapatparamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Renzi mula dyan sa Tabuk. Samantala, dumako tayo sa Lucena, Nobyembre 15, idineklarang pista opisyal sa isla ng Mindoro upang ipagdiwang ang ika-73 founding anniversary ng Occidental at Oriental Mindoro. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leonie Alguire. Idineklarang pista opisyal ngayong araw sa isla ng Mindoro upang ipagdiwang ang ika-73 anibersaryo ng kanilang pagsasarili bilang hiwalay na probinsya, ang Occidental at Oriental Mindoro. Samot-saring aktibidad ang nakapaloob sa Arawatan Festival ng Occidental at Fiesta Mahaltanan ng Oriental Mindoro. Kapwa itinampok sa nasabing pagdiriwang ang mga gawaing nagsusulong sa sektor ng agrikultura at turismo. Gayon din ang pagpaparangal sa mga naging katuwang na magsasaka, mangingisda, agricultural extension workers at stakeholders. Pinarangalan din ang mga natatanging kawani ng Kapitolyo, NGOs, PWDs, senior citizens at kapulisan. Mula sa RP1 Lucena, ito si Leonie Alguire para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Leonie mula dyan sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Planong Rice Industry Development Program pinag-aaralan ngayon sa Sangguniang Panlalawigan ng Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gillian Faye Ibanez. Ingarampangan dadi ang pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang pagbutang i-Rice Industry Development Program Plan sa regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan kapon ay ing tatabang ang Committee on Agriculture and Aquatic Resources Board Member Ariston Arzaga ang plano tenged iyang Food Sufficiency and Security Program ng pamahalaan. Sa inglalamag iyang bukal, nakakadlag ang pagtaas ang bilang ng mga tao na nagagutom sa dadi. Ingkunda ni Arzaga na dapat makabuat ang lokal na pamahalaan ng mas matinlo na plano para sa mga magsasaka na agatrabaho sa lugta. Para mas makaabot sa mga magabakali ang mga produkto, kaministeran niyang magsasaka ay ang tama na makinarya, maingatan ang mga tanom na hindi mapatay at hindi mapeste at maayos na mga sarakayan papakon sa palengke. Ingdadala sa Committee on Agriculture and Aquatic Resources ang ampangan para mas madalan pa. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Ibanez, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jillian mula dyan sa Palawan at yan naman po ang kabuuan ng mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, konstruksyon ng Phase 2 ng Access Road sa Pinipisakan Falls sa munisipyo ng San Jorge, Samar natapos na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Manilampuson nga nakumpleto na sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office ang construction sa Phase 2 sa Access Road pakadto sa Pinipisakan Falls sa munisipyo sa San Jorge, Samar. Ang pondo sa proyekto nga 48.95 million pesos ginkuha sa General Appropriations Act o GAA FY 2023 sa ilarom sa Tourism Road Infrastructure Program o TRIP.
may adasan 800 meters nga kahilabaan primera nga carriageway, ngan may kahilapad nga 6.1 meters, ngan shouldering san parehas nga kahilaba, ngan kahilapad nga 1.5 meters. Gin-install liwat ang 7 linear meters nga reinforced concrete pipe culvert o RCPC, kaupod na ang slope protection sa duha nga area nga may kahilapad nga 45 meters. Ini nga multi-year project, dako nga bulig sa pagpauswag sa industriya sa turismo sa Samar nga magreresulta sa mas damo nga job opportunities para sa mga lokal nga residente. Tikang dide sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na pag-uulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumango naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, Regional Tripartite Wage Productivity Board, Caraga, nakatakdang magsagawa ng public hearing kaugnay sa minimum wage adjustment sa Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nakatakdang magpaigayon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Caraga o public hearing kalabot sa minimum wage adjustment alang sa private sector o domestic workers o kasambahay dinhi sa Surigao del Sur. Sa pakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag, ibutyag ni Romilin Bactol, ang Labor Employment Officer 2 sa Department of Labor and Employment o DOLE ning probinsya, gauna kining ipaigayon sa malabot nga Nobyembre 22 ning tuiga dito sa Andres Soriano Memorial Hospital Cooperative Function Hall sa Barangay Kumawa, Siyudad sa Bislig. Samtang ipaigan usab ang laing hugna sa public hearing sa malabot nga Nobyembre 23 dinhi sa Shashin Pension House and Restaurant sa Barangay Mabwa sa Siyudad sa Tandag. Dugang pa ni Bactol nga ang maong public hearing usa ka motu proprio review sa kasamtangan nga minimum wage rate tungod kay wala may nadawat nga request ang maambuhatan gikan sa sektor sa mga trabahante alang sa pagpataas sa inadlaw-adlaw nga sulan sa pribadong sektor. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, mula sa Holo, Police Lieutenant Colonel Akiangan itinalaga bilang bagong commander ng 7th Special Action Battalion sa Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Biyutang bilang bago na kura sin 7th Special Action Battalion sa PNP Special Action Force sa Tawa 7 Sabi Rihalupa Sug, ini Police Lieutenant Colonel Lino Akiangan. Ini Police Lieutenant Colonel Akiangan bakas nagsasangsa bilang nakura sin 5th Special Action Battalion sina PNP sa Zamboanga City bago siya na-reassign Maripasulo at Tawa Binaybayan sin Lupa Sug. Giantian ni Akiangan ini Police Lieutenant Colonel Dominador Mauricio bilang bago na kura sin 7 Sab amin yadto na bihaon ha Brigade Headquarters sin Safa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City bilang nakura sin Light Armor Battalion at Awalab. Hakapag pangasubo si DXSM Radyo Pilipinas Holo kana Police Lieutenant Colonel Akiangan amo pa sin pitsa unom sinabulan niya November in kapag ganti nila iba ni Police Lieutenant Colonel Mauricio dito headquarter nila Camp Bagong Diwa. Sumakawa sin adlaw ahad dayon pitsang putag duha simulan niyan di matong siya Maripalupa Sug amoy limingkod bilang bago nakura sin PNP SAF habamaan sin 7 Sab. Diyan tuhay ni in pamawbugi ni Hakatan program sin parinta hasupaya mapatutuging kahatulan iban kahanungan diha binaybayan sin Lupa Sug. Dahil ha RP Holo ini Fatma Adilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. At narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz.
Dumago na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Tumaas ng lampas sa 100% ang foreign investment pledges sa Pilipinas sa ikatlong quarter ng 2023. Base sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa 27.3 bilyong piso ang investment pledges sa nabanggit na panahon, nasa 110.3% mas mataas kumpara sa lampas 13 bilyong piso noong nakaraang taon. Ayon sa PSA, karamihan sa mga pangakong pamumuhunan ay nagmula sa investment promotion agencies o IPAs gaya ng Board of Investments, Clark Development Corporation, Philippine Economic Zone Authority at Subic Bay Metropolitan Authority. Nanguna naman ang Singapore sa mga bansang may pinakamataas na investment commitment sa Pilipinas mula sa pledge nito na lampas 13 bilyong piso, sinundan ng Taiwan na may 3.63 bilyong piso at United Kingdom na may humigit 3 bilyong piso. Pagdating naman sa mga sektor, nanguna naman ang manufacturing na may nakuhang 16.43 bilyong pisong pledge. Sinundan naman ito ng administrative and support services na may nakamit na 4.28 bilyong piso habang nasa 4.22 bilyong piso ang commitment ang nakuha ng real estate. Sa mga rehiyon, nanguna ang Calabarzon sa may pinakamalaking bahagi na nakuha sa investment pledges na sinundan ng Central Luzon at Central Visayas. Samantala, sa kabila ng pagtaas ng foreign investment pledges, nakapagtala lamang ng 83.50 bilyong piso ang kabuuang naaprobahang pamumuhunan ng foreign at Filipino nationals sa nasabing quarter, 47.60% mas mababa kumpara sa 150.38 bilyong pisong naitala sa kaparehong panahon ng 2022. Ang mga naaprobahang investments ay inaasahang makalilika ng lampas 22,500 mga trabaho sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, naniniwala ang Fitch Solutions Unit na BMI na makukuha ng Pilipinas ang 2 hanggang 4% inflation target sa susunod na taon. Sa isang komentaryo, sinabi ng BMI na inaasahan nito ang 4.7% inflation sa Pilipinas ngayong taon bago tuluyang sumampa sa target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa 2024. Ayon sa BMI, ang paggaan ng price pressures ay makasusuporta sa private consumption na siya namang tutulong sa patuloy na paglago ng Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa susunod na taon. Bukod sa tansyang pagbaba ng inflation sa Pinas, isa rin sa nakikita ng BMI ang paglago ng GDP nito sa 6.2% sa 2024, mas mataas kumpara sa bagong rebisang 5.7% projection nito ngayong taon. Inaasahan din ang BMI ang namumurong dagdag na 25 basis points ng Monetary Board sa interest rates ngayong buwan bago tapyasan sa ikalawang bahagi ng 2024 salig sa ekspektasyon mula sa US Federal Reserve. Sakali namang maalpasan ng Estados Unidos ang recession sa 2024, gayon din ang pagbuti ng economic performance ng China, naniniwala ang research arm na mapapalakas nito ang export performance ng Pilipinas sa susunod na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaprobahan
o inaprubahan ng Asian Development Bank o ADB ang 400 milyong dolyar na loan para sa Pilipinas sa layong matulungan nito sa pagkamit ng medium-term fiscal strategy at mapondohan ang post-pandemic economic recovery. Sa isang pahayag, sinabi ng ADB na ang Domestic Resource Mobilization o DRM program sa Program 1 ito ay tutulong sa Pilipinas na ma-address ang discrepancies sa tax policy frameworks para mapalakas ang tax compliance, mabawasan ang pag-iwas sa pagbabayad ng buwis at mapalago ang kita mula sa mga aktibidad at serbisyo na may malaking impact sa kalikasan at kontribusyon sa climate change. Binigyang diin ni ADB Senior Economist for Public Finance Kapol Chong Vilayvan ang suporta ng bangko sa DRM program ng Pilipinas na anyay magreresulta ng mas mataas na tax to gross domestic product ratio at magsisiguro ng sustainableng pananalapi sa bansa salig sa inaasam na pagkamit nito sa Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028. Sa ilalim ng DRM program, isinusulong ng Pilipinas ang Digital Transformation Initiative sa Bureau of Internal Revenue upang mamodernisa ang key services nito kabilang online tax registration, return filing at payment. Ayon sa ADB, ang proyekto ay inaasahang magpapataas sa ratio ng actual tax revenue patungong tax potential mula sa 75% noong 2020 patungong 85% sa 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating business news. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magbayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Nakuha muli ng TNT Triple Giga ang kampyonato ng PBA 3-on-3 Season 3 Second Conference Leg 5 nitong Martes na ginanap sa Ayala Mall Fairview Terraces sa Quezon City. Tinalo ng TNT ang Pioneer Elastosil Katibay 21-13 para kunin ang kanilang ika-4 na leg title ngayong komperensya. Kapwa sina Almond Vosotros, Chester Saldua at Samboy De Leon ang nakascore ng 6 na puntos bawat isa, habang si Ping Exquiminiano ay nagtapos ng may 3 puntos. Patungo sa titulo, tinalo ng TNT ang Terra Firma Jeep sa quarterfinals 18-12 at ang Leg 4 champions MCFA Solvertech Centrale sa semifinals 21-18. Sa kabilang banda, dinaanan naman ng Pioneer ang Meralco Bulls sa quarters 22-21 at ang Northport Batang Pier sa semis 18-16. Samantala, tinalo ng Tech Centrale ang Northport sa ikatlong pwesto 21-15. Hindi mapipigilan si Brandon Ramirez ng MCFA Solver kung saan nakagawa siya ng 11 puntos habang ang veteranong guard na si Louis Vigil ay nagtapos ng may 6 na puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinalo ng Jose Rizal University Heavy Bombers ang Emilio Aguinaldo College 77-64 para lumapit sa kanilang pangarap na makapasok ng Final Four ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament nitong Martes sa larong ginanap sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan City. Pinangunahan ni Marwin Dionisio ang atake ng JRU pagkatapos magtala ng 16 na puntos, 8 rebounds, 2 assists at 1 steal, habang kapwa sina Jonathan Medina at Joshua Giab ay nakascore ng tig 11 puntos bawat isa. Maganda din ang inambag ni Vince Sarmiento sa nakuha nitong double-double na 10 puntos at 10 rebounds, habang nagbigay ng magagandang plays sina Agem Miranda at JL De Los Santos
na kapwa nakapagpasa ng bola ng 8 beses bawat isa. Sa panig naman ng Generals, kapwa nagtapos ng may 12 puntos sina Nat Cosejo at JP Maguliano bawat isa, habang nakapag-ambag si King Gortiza ng 11 puntos. Gumanda ang record ng JRU sa 10-6 sa standings, habang nasa panganib na ang AYAC na malaglag sa Final Four pagkatapos bumagsak ang kanilang kartada sa 8-8. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang ratsyada ng Creamline Coal Smashers pagkatapos nilang dominahin ang F2 Logistics Cargo Movers 25-19, 25-21 at 25-16 sa 2023 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Napanatili ng Coal Smashers ang kanilang imakuladang record na 6-0 habang bumagsak sa 4-3 ang kartada ng Cargo Movers. Maganda ang ipinakita ni Tots Carlos kung saan nakalikom siya ng game high 15 puntos habang nagdagdag si Gemma Galanza ng 11 puntos, subalit kapuna-puna ang kontribusyon ng kanilang setter na si Kyle Negrito na nakagawa ng 20 excellent sets habang nag-ambag din ng 7 puntos. Hindi naman inaasahan ni Creamline coach Sherwin Meneses na madodomina nila ang F2 dahil noong nakarang komperensya ay nanalo din sila sa pamamagitan ng 3 sets, subalit dikdikan talaga ang laban. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, narito sa ating showbiz balita si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Mariing itinanggi ni OG Diaz na sa kanya unang nanggaling ang mga espekulasyon na hiwalay na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla na mas kilala natin bilang Kathniel. Noong November 8 nga, kung ating matatandaan, ay kumalat ang bali-balitang break na umano sina Daniel at Catherine nang mapag-usapan ito sa vlog sa YouTube ni OG, ni Mama Ogs. Nadawit pa nga rito ang pangalan ni Andrea Brillantes na alam naman natin ay kakahiwalay pa lang kay Richie Rivero na ngayon ay masaya naman sa piling ni Leren Bautista na ayon kay OG ay nalilink nga itong si Andrea kay Daniel at pasikreto pa umanong nagkikita ang dalawa. Bagamat sinabi ni OG na wala pang kumpirmasyon ang kanyang ibinalita ay maraming Kathniel fans ang pumalag at nagtaas ng kilay sa kanya. Syempre, ilang taon na bang sila, ilang taon na bang couple itong Kathniel, 'di ba? Syempre mapapaisip kung bakit ba naghiwalay di umano itong dalawa. Although wala pa naman confirmation at sa isang event ay mukhang nag-e-enjoy naman ang Kathniel sa piling niyang isa't isa. Pero syempre hindi naman natin alam yan mga kachismis kung ano yung behind the scenes, Syempre alam naman natin ng ating mga artista, may mga imahe din na pinoprotektahan, At sa ex niya, na dating Twitter, ilang araw nang nagte-trending itong si Mama Ogs dahil tinawag siyang fake news peddler
ng Kathniel fans dahil sa sinabi nito sa kanyang vlog na wala naman daw katotohanan. Sa pamagitan nga ng vlog sa YouTube ni Ogie nitong ang November 12, araw ng linggo, ipinagtanggol niya ang sarili sa mga patuloy na bumabatikos at kumu-question sa nauna niyang ibinalita. Sinabi naman niya na wala pang confirmation, kumbaga bulung-bulungan pa nga. At ito din naman yung sinabi ni Christopher Min na alam naman natin na isa sa mga pinakakilalang chikadora din dito sa Pilipinas. Paglilinaw nga ni Ogie Diaz, hindi siya ang unang nagpakalat sa haka-hakang hiwalay na nga ang Kathniel. Sabi nga ni Mama Ogs, quote and unquote, yung fake news na sinasabi nila, wala namang kaming binanggit dito na kinonfirm namin ang isang balita tapos mali pala. May kinonfirm ba kaming balita dito tapos paninindigan namin ang balita tapos pero fake news pala sa ending? Pagsang-ayon naman ng co-host niyang si Mama Loy, quote and unquote, ang ibinabalita natin sa kanila yung nasasagap natin sa 4 na sulok ng show business. Kasi tayo, yung nandito sa industriya, yung mga nakakalap natin na impormasyon, inilalatag lang natin sa kanila. Dagdag pa nga dyan ni Ogie, quote and unquote, oo nga, kaya ngayon, in question pa yon kung totoo ba o hindi. Kasi kung uutusan nyo kaming i-verify lahat yung mga nasasagap namin, paano po kung may nakausap kami na mismong sangkot tapos i-deny? Diba? Paano naman yung para sa amin, confirm yung report tapos i-deny? Di tayo rin ang napasakay. Ito nga yung mga nasagap Madalas naman tayong ganyan, nasagap, diba? Hindi rin daw kay Ogie unang nanggaling ang chismis na nagwakas na nga ang relasyon ng Kathniel na nagpagalit syempre dun sa kanilang mga fanay. Galing daw ito sa isang source na ayaw magpapangalan. Parang ganito rin yung eksena ni na Christopher Min, di ba? Parang ayaw din nilang pangalanan yung kanilang source pero may mga bulungan na hiwalay na nga yung Kathniel. Bulungan pa lang yan mga kachismis. Malinaw rin daw na sinabi ni Ogie noon na hindi pa ito kumpirmado kaya hindi niya malaman kung bakit siya binabash ngayon. Di ni Mama Ogs, quote and unquote, ang kinakalat namin ay sana hindi totoo at laging may hindi pa ito confirm. Ito naman, yung issue dito sa Kathniel, ayan yung mga kumakalat at binabalita. Hindi naman sa akin una nagsimula yan. May mga pagkakataon na more than 3 decades ko rito sa industriya, meron na akong source kita, sabi mo, i-quote kita. Nung kinote kita, ang nakakaloka, dininay mo. Kaya kung pipilitin nyo kaming ilabas yung resibo, syempre, ipapaalam muna namin sa source yon. Katulad ng iba, ayaw rin naman daw ni Ogie na magwakas ang relasyon ni na Catherine at Daniel. Isa raw siya sa libo-libong tagahanga ng Kathniel, kaya naman ikalulungkot din niya kung may katotohanan nga ang haka-hakang hiwalay na ang dalawa, Aniya, quote and unquote, ako naman naniniwala ko na si Daniel at Catherine, sila pa rin naman ang ending. Tulad ng hiling ng mga Kathniel at tulad din ng hiling namin sa mga nakaraan na episode, sana hindi totoo yung mga naglalabasan na hindi sa akin nagsimula ito. Gusto ko lang linawin, ayaw ko namang magtuturo kung kanino unang nanggaling ang chika. Samantala, parehong pinipigilan ni na Iza Calzado at Angel Guardian na maiyak sa MediaCon ng Shake, Rattle, and Roll Extreme nitong Martes, November 14. Ikinuwento nila kung paano ibinalita ni Angel kay Iza na siyang gaganap bilang Dea sa bagong telefantasya ng GMA7 na Sangre, The Encantadia Chronicles. Sinabi raw iyon ni Angel kay Iza noong last shooting day ng Glitch episode nila sa Shake, Rattle, and Roll Extreme na idinirect ni Richard Soames. Si Dea na gagampanan ni Angel ang bagong tagapangalaga ng Brilyante ng Hangin. Bulalas ni Iza, quote and unquote, alam mo talagang oh my God, what were the chances, diba? Sabi ko, ikaw si Dea. Tapos, sinabi ko sa kanya ganito. Tapos, ngayon lang niya na-realize, galing pala talaga sa kay Dea. Yun, medyo we had an emotional moment and I did give her
all of my well wishes, and syempre, we all need a lot of support. Sometimes, marami kasi tayong mga artista na matatagal na nandyan, and we all need is that opportunity, and God has blessed you this opportunity, alagaan mo siya. Yan ang sabi pa ni Iza. Pinayuhan ni Iza si Angel na pangalagaan itong panibagong phase ng kanyang karera. Sabi pa ni Iza, quote and unquote, syempre iba pag binigyan ka ng malaking papel, bagong role, ibang pressure na kasama yan, di ba? O nakasama niyan, di ba? Iba ang oras mo. Tapos mapapagod ka kasi mas maraming ma-assign sa'yo na sequences na ganito, mas maraming demands basically. Kaya talagang nagpapasalamat si Angel kay Iza dahil ramdam daw niya kung gaano ito kasaya para sa kanya at nandun yung concern sa kanya. Sabi nga ni Angel, quote and unquote, nakita ako ni Miss Iza kung gaano ako kasaya actually and still the same feeling. I'm just very grateful to Miss Iza kasi ganyan siya, eto siya, very warm, very loving, and she could just, ignore me. Alam mo yun, eto okay, eto si Dea, just to give an advice and then bye. But she's not like that. She's very warm, you're very inspiring. Kung ating po matatandaan dyan sa mga mga medyo bagets na kasi itong OG Encantadia, kung di po tayo nagkakamali ay way back 2005 pa, at itong si Iza ang gumanap na Sangre Amihan dun sa OG na Encantadia. Siguro karamihan sa atin dito ang naabutan na ay si Kylie Padilla na gumanap dun sa remake, o parang reboot na kasi magkaiba yung tinakbo ng storya ng OG Encantadia saka yung new gen, na kumbaga na Encantadia. Although alam naman natin na hindi na tinapos ni Kylie yung role niya as Amihan dahil alam nyo na ang makaganapan nila noon ni Aljur Abrenica, eto pa nga, pinangalanan ni Iza ang daughter niya na Dea Amihan, Siguro dito na kinuha talaga ng GMA, yung pangalan ng bagong taga-pangalaga ng brilyante ng hangin. At sa pagtatapos ng ating segmento, ito talaga inaabangan natin to, Syempre dahil sa araw ng linggo dito sa Pilipinas magaganap na sa El Salvador ang Coronation Night ng Miss Universe 2023 at isa itong update na may kinalaman sa ating pambato na si Michelle D dahil tumulak na papuntang El Salvador si Miss International 1979 Melanie Marquez para nga suportahan ang anak na si Michelle sa nalalapit na coronation night ng Miss Universe pageant. Ayan, stage mother ang peg ni Madam Melanie. Ayon nga sa kanya, mas kabado pa siya ngayon kaysa nung sumali siya sa pageant sa Miss International back in 1979. Katunayan, may mga dala siyang Philippine flag para sa lahat ng susuporta kay Michelle doon nga sa El Salvador. Patuloy namang nanggugulat ang kanyang anak, si Michelle, mula sa kanyang gown of choice, yung kanyang mga outfitan na sabi nga nung mga pageant fans, altang-alta ang peg, at maging sa kanyang short hair look. Dahil nga sabi ni Michelle ay talagang breaking the standards nga ang kanyang peg para sa edisyon ng Miss Universe ngayong taon. Bukod dito, nasorpresa rin ang dating Miss International sa mga paandar ni Michelle dahil imbes na Philippines ang sasabihin nito sa pagpapakilala, Filipinas ang kanyang ikukuda bilang introduction niya sa Miss Universe pageant. Syempre, nasa El Salvador siya. So, siya na mismo, hindi na yung El Salvador ang mag-a-adjust sa kanya. Siya na ang nag-adjust sa El Salvador na alam naman natin ay Spanish ang lengguwahe doon. Syempre, proud mommy itong si Madam Melanie. Kaya naman nagugulat talaga itong si Madam nyo kasi sinisikreto pala ni Michelle ang lahat ng mga pakulo niya para sa Miss Universe 2023. Win or lose man yan, pangarap ni Melanie na maging public servant ang kanyang anak dahil ang puso ni Michelle ay nasa paglilingkod sa kapwa. Dahil alam naman natin na autism, advocate itong si Michelle D.
Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Samantala, bago tayo magpaalam sa ating programa, ngayong araw na ito muli, iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Maraming salamat din po sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating balitang negosyo kay Erwin Peñano, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.